Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang radyo. Pwede niyo pong subaybayan sa iba't ibang mga AM stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay maaari ding masundan gamit po ang mga online platform. Nandyan po ang FEBC Radio TV, andyan din po ang Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at gusto po natin pag-aralan paano ho ba tayong mamumuhay at magmamahal kagaya po ng ating Panginoon? Ang mundo po natin ay napaka-negatibo. At ang reason po sa negativity ng mundo ay sapagkat pilit namumuhay na malayo at hiwalay sa ating Panginoon. Alam niyo po yung perspective natin sa mundo, nababago yan pag tayo po ay walang Diyos. O may Diyos man pero hindi tayo sumasampalataya. Tingnan niyo po. Halimbawa, kung kayo po ay may problema, natural kung wala ho kayong Diyos na sinasampalatayanan, ang atin hong inaasahan ay kaibigan, koneksyon, at saka yung ating mga kayamanan, di po ba? At pag ang mga ito ay naubos, nawala, o kaya napatunayang hindi maaasahan, marirealize po natin na yung discouragement at saka yung negativity magsiset in. Sa kadahilanan po na talagang makikita natin na hindi natin kaya at talagang nakaka-overwhelm ang mga problema. Gayun din naman, di po ba? Sa bawat relasyon na pinagdadaanan ay pag wala po ang Panginoon, ang basihan lamang ng ating pagpapatuloy, pagpapasya, pagkilos ay ang ating sarili. Halimbawa, hindi ba sinasabi ng Bible, sa mga husbands, love your wives as Christ loved the church. Napakahalaga yung dulong bahagi, as Christ loved the church. At saka sa mga babae naman, ang sabi po, submit to your husbands as unto the Lord. So, mapapansin niyo po, yung kaayusan ng relasyon ng lalaki at babae ay nakasalalay po doon sa as unto the Lord. Di ho ba? Ibig sabihin, sa Panginoon. So kung wala po siya at hindi siya ang source o hindi siya ang dahilan ng ating pagmamahalan, eventually nakakapagod di ho ba? Dahil magsisimula na tayong magbilangan, tumingin sa kahinaan, limitasyon ng bawat isa. In other words, magiging negative na po tayo. Ang problema po sa negativity, it is normalized in a sinful world. Tayo po'y namumuhay sa mundong makasalanan, at ang negativity po ay makikita natin sa ating paligid. Di ba? Mas madali po ang magreklamo kaysa maging mapagpasalamat. Minsan nga, sobra-sobra na tayo sa reklamo, no? Yung mga bagay na dati at dapat pinagpapasalamat, minsan po nirereklamo na natin. Naalala ko at palagi kong ilustrasyon, di ba? Yung nangyari sa mga Israelites sa wilderness. Yung mana, nung unang makita, talagang gayon na lamang ang kasiyahan, kagalakan, dahil miracle food. But after a while, araw-araw yan ang kinakain, siguro nagsawa. Nandun pa rin naman yung provision, pero ang problema po, naging iba na yung pagtingin. Ganyan din po kadalasan ang nangyayari sa atin. Hindi naman sa pinagkulang Kadalasan po, yung araw-araw na himala ng Panginoon, na-overlook na natin. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa kalusugan hanggat yung kalusugan nandyan. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa pera, sa trabaho. Ang totoo pa nga, baka mareklamo pa tayo sa mga bagay na ito. Pero
Pag nawala na, nanganib na ang mga ito, doon natin nare-realize yung kahalagahan po nito. Sa relationship, ganun din. Ang tendency po, magreklamo tayo sa mga taong nasa buhay natin, pero pag sila po ay nawala, doon naman natin nare-realize gaano sila kahalaga. Kaya mapapansin nyo po na yung complaining is a matter of attitude. Ano pa po ang pagpapakita ng negativity? Assuming the worst without trusting God's sovereignty. Di ba, kadalasan po, pag talagang wala tayong Diyos na pinagtitiwalaan, eto ho yung problema, maliit lang, laki ng tingin natin, di ba? Parang lumalaki sa ating pananaw, sa ating paningin, and then later on, it becomes overwhelming. At bakit po nagkakaganoon? Sapagkat sabi nga, pag wala tayong Diyos, talagang yung problema ng nakaraan, problema ng kasalukuyan, problemang haharapin sa kinabukasan, sama-samang nag-overwhelm po sa atin. Yan po ang reality. Ano pa po? Sometimes we focus on problems and never on God's promises. Alam nyo, ang napakaganda ho sa pangako ng Panginoon, pwede pang hawakan to Ang problema, kung wala ka namang relationship sa Panginoon, anong panghahawakan mo? Or, maaari pa ngang hindi mo alam na may mga pangako pala. Di ba? Naalala ko ho ang isang karanasan na kung saan nagpunta sa isang hotel, no? mga kaibigan, kapatiran. At sa pagkakataon pong iyon, talagang napakalamig nung aircon. Centralized po kasi, so sa mga kwarto talagang hindi makontrol no? Sa isang conference. I remember yung sharing ng ilang kapatiran, hindi po nila napansin. No? Kasi po sa mga hotel, di po ba yung pinakakumot, nakaipit po yan doon sa kama. Dahil baguhan lang at first time silang nakasama sa ganung event, nako, sabi nila talagang sa sobrang ginaw at wala daw silang kumot. Kasi nila nalaman na kumot pala yun pinagbabaklas po nila yung mga kortina at yun ang ginawang kumot. Ngayon, bakit ko ho sinasabi yan? Kaya ko ho binabahagi yan, parang isang tao na may mga pangako pala. Pero dahil hindi natin alam, ang tendency po na problema tayo, sinasarili natin. In other words, maaaring ang mga bagay na ito ay unnecessary problems. Pero dahil wala tayong ka-idea na may mga pangako pala, we become negative, di po ba? What else? O sometimes ito pang isang mabigat, spreading discouragement that weakens the faith of other people. I remember yung 12 spies na pinadala po sa Promised Land, di po ba? Kasama si Joshua and Caleb. Nung sila po ay nagpunta, lahat 12, they saw the same things. Pero dahil yung iba po ay merong fear at yung dalawa ay merong faith, the way they interpreted the situation was very different. Yung pong mga taong merong fear, anong pong nangyari? Pag-uwi, yung fear na yon became very contagious. At sino po ang nahawahan? Nako, napakaraming tao po ang nag-negative. Hindi man nila nakita yung lugar. Pero pinanghawakan po nila yung patutuo ng mga taong puno ng pangamba. Alam po ng marami sa inyo, nakamakailan po ako nag-undergo ng surgery. At alam niyo po, pagka ikaw ay dumaraan sa mga ganyang klase ng mga karamdaman at mga treatment, kadalasan po maraming interpretasyon, maraming salita, maraming kanya-kanyang opinyon. At napakahalaga that you learn to listen to the right people. Totoo po yan. Sa maraming beses na po na ako'y dumaan sa mga medical procedures. Yung recent brain surgery ko po is the second. Yung first time po was way back in 2018. So, nag-record po yung tumor. So, basically, ang dami pong maririnig talaga. At ang isang wisdom na binigay nga ng Panginoon is we really have to learn to listen to the right people. Dahil pag maling tao ang ating napakinggan, malamang po yung ating mga pagkilos, desisyon, reaksyon, pananaw, huhubugin ng mga maling bagay na ito. Learn to listen to the right people. Ngayon, ang sitwasyon po ay ito. Yung pagiging negatibo po, it becomes sinful when it reflects persistent distrust of God. So in other words, yung pagkakaroon ng problema, hindi naman necessarily negative agad
Kung yan ang magtutulak sa atin sa pananampalataya, sa pagtitiwala, sa paghawak sa pangako ng Panginoon, well and good. Di po ba? Dahil ang isang bagay na negatibo nagresulta sa isang bagay na positibo. Pero pag tayo naman po ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa gitna ng negatibong karanasan, lalo tayong nalalayo sa ating Panginoon. Yan po ang epekto niyan. So yung pagkakaroon ng problema per se is not necessarily bad. If it leads you to a closer relationship with God, then that's good. Kasi ang reality po, kadalasan yung pride natin Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Di ba? Pagka tayo po ay nasasalat, namomroblema, or when things are beyond our control, that's the time we realize, Lord, we need you. Pero ang reality naman po talaga, there is never a moment na hindi natin kailangan ng Panginoon. Palagi natin kailangan ng Diyos. Kaya lang paminsan, nagiging kampante tayo sa kakayahan, katalinuhan, karanasan, o marahil po ay kaayusan ng mga bagay. Di po ba? At ang resulta eventually is that we get satisfied with these things and we don't see the need for God. Now, mahalaga ding maunawaan na kadalasan po, yung negativity na ito is just the tip of the iceberg. Sa ilalim, nandyan po ang bitterness. Ang bitterness po is maybe meron tayong naranasan sa nakaraan, maybe betrayal, di ba, pain. At dahil po doon sa bitterness na yon, dala-dala natin sa present Kaya paminsan po, kahit na punong-puno tayo ng maraming magaganda at mahalagang bagay na pwedeng ipagpasalamat, as long as there is bitterness, the way we look at the situation will always be from the perspective of bitterness. Parang ganito yan Kunwari, meron po kayong orange juice. Ayan, di ba? Matamis, masarap. Ang bitterness po, parang kape. Hinalo mo dun sa orange juice. So obviously, ang magdo-dominate na lasa po yung pait ng kape, di po ba? So later on, mapapansin mo yung isang bagay na masarap, masustansya, maayos sana, magiging kakaiba yung lasa, di ba? At marahil hindi mo ma-appreciate. Ganyan po ang epekto ng bitterness sa tao. Pagka yung kapaitan ay dumating sa ating buhay at hindi po ito dinil ng isang tao sa presensya ng Panginoon, dala-dala natin to Ang masakla pa, habang dala-dala po natin ito, lahat ng bagay na pwede sanang ipagpasalamat, ikagalak, hindi na po natin makuhang ipagpasalamat at ikagalak. Diba? Dahil bakit po? Kasi yung bitterness natin affects the way we perceive or we interpret the situation. Pangalawa, aside from bitterness, woundedness. Pag meron tayong wounds, alam nyo ang wounds, di ba, pag meron kayong mga sugat, pain sa inyong katawan, pag hinawakan ho kayo, talagang overreact no? Paminsan, di ba, may mga tao na pagka natuwa sa'yo, oy, tatampikin ka pa, good job, di ba? O kaya ay, minsan pa nga, doble pa salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Nako. Kaso ho, kung meron kang pain sa balikat, tapos napisil, ang reaction mo negative, di po ba? Bakit ka magne-negative? Ang reason po doon is because of the pain. I remember, nung kami po ay nagbakasyon, kasama ko po ang buong pamilya, nagkamali po ako ng dinalang sapatos. The first day, it was okay. Naglakad po kami and sanay naman kami naglalakad. It was around 16,000 steps the first day. Okay lang, sanay naman kami. Ang problema, dahil maling sapatos po yung naisuot ko, maniwala ho kayo, hindi ko naramdaman yung pain until nakatulog at paggising. Paggising ho kinabukasan, talaga naman. Yung papunta ho ng CR, ang lapit lang, pero grabe ho ang pain. Talagang bawat hakbang masakit, pagtindig masakit. At alam niyo po, the second day, maglalakad na naman kami ng maraming steps kasi hindi naman kami magastos sa sasakyan pag kami po'y nag-a-abroad. Naglalakad-lakad kami kung kaya. And then, of course, to enjoy the place. Ngayon, ang daming magagandang view, magandang sight, magagandang lugar. But guess what? Ang focus ko po is on the pain. Para bang sa halip na ma-appreciate mo ang gandang lugar, tagal natin pinangarap, ang gandang makita,
Nako, hindi na ho ganon mga kapatid. Ang tendency po talaga, bawat hakbang masakit, masakit. Sa halip na isipin mo saan tayo pupunta, ang nasa isip mo anong oras tayo uuwi. Sa halip na isipin mo ay masaya at maganda sa lugar na ito, para bang nasa isip mo, pwede bang dito na lang? I guess you understand the situation, di po ba? Pag meron kayong pain, meron kayong wound, instead of appreciating the blessings around, ang fixation po natin is on the wound. At ganyan po kadalasan ang nangyayari, kaya tayo nagne-negative. Hindi ba sabi nga nila, pag masakit ang ngipin ng isang tao, yung fixation dun sa masakit na ngipin di ba? Para bang nakakalimutan natin na maraming parte ng katawan na hindi masakit at dapat ipagpasalamat. Kasi nga, dahil nakafixate na tayo dun sa pain, we lose sight of all the other blessings. Ganyan po pag wounded tayo Kahit yung magagandang intensyon, na-interpret natin negatively. Minsan nga nagkakabiruan, di ba? Pagka yung asawa, narigaluhan ng bulaklak. Yan Para bang sa halip na, uy, salamat nakakatuwa. Hindi, yung iba ho, siguro may kasalanan ka, siguro may ginawa ka. Di ba? Bakit naman nagkaroon ng ganung paghihinala? Ang reason po doon, kasi nga, when you are wounded, you see things differently. So yung bitterness, woundedness, pangatlo po, selfishness. Isa pa ito Ang tao kasi masyadong makasarili. Kaya anong epekto niyan? Kasama dyan yung inggit. Di ba? Sa halip na mag-rejoice ka sa sinapit ng iba, pagpasalamat mo yon, ikagalak mo yon, nako. Ang tendency, kabaliktaran Sa halip na ikatuwa mo yung nangyari sa kanila, negative ka kagad. Because you are selfish. Ang sabi nga ng isang author, ano daw ho ba yung envy o inggit? Ang ibig daw sabihin yan, yung meron ng iba, yun ang gusto mo. Di ba? Selfish Ayaw mong mapunta sa iba yan. Natutuwa ka pagka hindi maganda sinasapit nila at masama ang loob mo pag maganda ang sinasapit nila. Para bang ang gusto mo, akin lagi. Ano pa? Yung selfishness po ay nagdadala sa atin sa mentality na ako muna o kaya magmahal man tayo, gusto natin ang kapalit. Di ba? Selfish nga Kaya minsan po, tingnan nyo, bakit ang tao po ay napapagod, nagsasawa, at kadalasan sumusuko sa pagmamahal? Because we are selfish. Magmahal man tayo, may expected return. Di ba? Kaya ang resulta po niyan, para bang ang feeling natin, ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit walang kapalit? Ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit hindi mo sinusuklian? Bakit tayo naghahanap ng sukli o kapalit? Kasi nga po, we are selfish. At yung selfishness na yon creates expectation. Ang problema po sa expectation, pakinggan nyo ito, yung expectation results in irritation. Kaya ho tayo naiirita kasi may expectation tayo Dapat sana ganito, kailangan ganyan. O pag hindi nangyari, iritasyon. What else? Expectation leads to frustration. Kaya tayo nabibigo kasi may inaasahan tayo. At bakit tayo may inaasahan? Kasi marahil meron tayong ginawa para sa isang tao. So nag-uugat pa rin doon sa selfishness, di po ba? Kaya nga napakaganda yung sinabi po doon sa Ephesians 4:17-19. Pinaliwanag sa atin kung saan ang gagaling. With the Lord's authority, I say this, live no longer as Gentiles do. For they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds, have hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Tingnan niyo po ang sitwasyon niya. Live no longer as the Gentiles do. Sino ba ito? Ito yung mga taong walang Diyos. Imagine mo, bakit ho tayo nawawala ng pag-asa samantalang may Diyos tayo? Kaya nga huwag tayo mamuhay kagaya ng mga hentil. Wala silang Diyos na kagaya sa atin. They live for lustful pleasure. Ibig sabihin, puro sa akin. Ang modern day equivalent nito, alam nyo kung ano? Kung saan ka masaya. Yan For self. Kung saan ako masaya. Hindi naman ho tayo nilikha para magpakasaya.
Nilikha po tayo so that we can give God happiness. Sabi nga ng author na si Rick Warren, to worship God means to give God happiness. So it's not about us. Problema po, pag namumuhay tayo para sa sarili natin, tayo na ngayon ang sukatan. So pag hindi nangyari yung inaasahan natin, pag hindi tayo masaya, then we become negative. So ano pong mga pagbabago ang dapat gawin? The first one, there must be a shift from self-oriented life, to a God-oriented life. Alalahanin natin, it's not about you or me. Hindi po ito tungkol sa akin, kasiyahan ko, gusto ko. Kailangan po isipin natin for God's glory. Kaya nga si Apostle Paul, hindi siya nanumbat sa Diyos. Hindi niya sinabi na, Lord, sa dami ng paglilingkod ko, nakulong pa ako. Nabugbog, natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko. Hindi po. Sa Philippians chapter 1, napakamakapangyarihan pa nga ng kanyang sinabi. Ang sabi niya, salamat sa Diyos, and because of this I rejoice. Yung pagkakakulong po niya ay nagdulot pa nga ng advancement ng gospel. So, nagagalak siya dahil nandoon po ang magandang resulta sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Hindi naman nawala yung kanyang sitwasyon Pero siya po ay nagkaroon ng magandang pananaw sa kanyang sitwasyon. So yung una po, from a self-oriented life to a God-oriented life. Secondly, from a self-governed life to a spirit-led life. Alam nyo, kadalasan din, kaya tayo merong negativity. Dahil hindi tayo sensitibo sa leading ng Holy Spirit. Yung bang gawa tayo ng gawa, banat tayo ng banat, commit dito, commit doon, decision dito. And later on, we realize na bakit ganito kasalimuot ang aking buhay. One time, I asked this question. Sabi ko, saan nagmumula ang mga problema natin? And interestingly, merong at least 3, generally speaking. Natural calamities. Man-made o gawa ng ibang tao. And then self-inflicted or self-made. Pansinin mo hindi lahat ng problema natin pwedeng isisi sa kalamidad. Di ho ba? Minsan may mga ibang tao na gumawa ng mali sa atin, pero ang totoo po, karamihan ng ating problema, self-inflicted because we are not spirit-led. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Tayo po ay magpasakop, magpabago sa banal na Espiritu. And that way, mararanasan po natin yung tamang kapasyahan, tamang paglalaanan ng buhay. Yung word na regret ay nangangahulugan po, meron tayong mga kapasyahan ng nakaraan na ngayon ay naiisip natin dapat iba ang aking naging kapasyahan. Kaya nga may kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. At bakit ganon? Maaaring yung pinili mo dati, gustong-gusto mo, pinaglaban mo, tingin mo tama. Bakit ngayon pinagsisihan mo? Ang reason po doon is because sometimes using our own limited human understanding, we make decisions. Ayaw nating humakbang sa pananampalataya at pagkilos ng banal na Espiritu. When you are Spirit-led, walang regrets. Kasi ang gagawin mo ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito mga kapatid. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa iba't ibang istasyon sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapasalamat maging sa inyong panalangin sa aking recent brain surgery. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.